Pansamantalang ipinagbawal ng Bureau of Corrections o Bucor ang pagtanggap ng dalaw ng mga preso sa maximum security compound at Building 14 matapos ang nangyaring stabbing incident sa New Bilibid Prison o NBP na ikinasawi ng high-profile inmate na si Tony Co at ikinasugat ng 4 na iba pa. Mula sa Muntinlupa City, itong balita ni Sherwin Kulubong live. Sherwin, go ahead. Yes, Attorney Reg, patay ang isang high-profile inmate habang 4 na iba pang sugatan sa pananaksak sa New Bilibid Prison bandang alas 7:30 kaninang umaga. Ayon kay Bucor Officer in Charge Rolando Asuncion, napatay si Tony Co habang sugatan naman sina Peter Co, Vicente C, dating pulis na si Clarence Tunggail at JB Sebastian ang sumiklab ang riot sa Building 14. Sa inisyal na investigasyon, Attorney Reg, may pot session sina Peter Co, Vicente C at Tony Co. Sinaway umano sila ni Donggail matapos isumbong sa kanya ng kasamahan na si Edgar Cinco ang nasabing pot session. Itong si Cinco at saka si Tunico magkatabi ng higaan eh. Ayun, sinumbungan niya kay Donggail and Donggail talk to them. Wag naman nilang gagawin yun dahil mapapahamak sila lahat pagka nalamang may mga nangyayari pag gano'n. Ang grupo ni Sebastian na komando at Batang City Jail ni Donggail ang nagkasagupa na tumagal lamang umano ng 1 minuto. Isang ice pick umano ang ginamit sa pananaksak na agad na ikinasawi ni Tony Co. Iiringan itong dalawang grupo. Siguro yung ongoing investigation sa House. Sinabi naman ni Asuncion na hindi pa 100% nalilinis ng Special Action Force ang Building 14 kung saan nakakulong ang 38 high-profile inmates. Pansamantala namang sinuspindi ang pagtanggap ng dalaw ng staff ngayong araw sa maximum security compound at Building 14. Samantala, 2 bersyon naman ng pangyayari ang nakalap ng Bucor sa mga biktima at saksi sa katatapos na press conference kanina. Ayon kay Dennis Alfonso, investigador ng Bucor, sinabi sa kanya ni JB Sebastian na si Tomas Doriña umano ang sumaksak sa kanya sa likod, habang si Clarence Donggail naman at Edgar Cinco ang sumaksak kay Peter Co, Vicente C at Tony Co. Wala rin umanong nangyaring pot session ayon kay Sebastian. Sa bersyon naman ni Donggail, sinabi nito na nagpapat session ng 3 Chinese na bilanggo matapos isumbong sa kanya ng kasama niyang si Edgar Cinco. Matapos nito ay sinugod umano siya at sinaksak sa kaliwang binti ni Tony Co. Nakuha na ng CCTV footage ang pangyayari, ngunit ilalabas ito makalipas ang investigasyon ng CIDG sa loob ng 1 linggo. Sinabi din ni Yusek Ocero na mayroon umanong 5 assailants sa nangyaring riot sa ngayon. Naka-lockdown ang Building 14 at naka-full alert status ang buong NBP dahil sa mga miyembro umano ng mga leader ng gang na nag-riot kaninang umaga. Attorney Red. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, nagulat ng live mula sa Muntinlupa City.